Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Kumusta po ang inyong mga puso ngayon? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Gaya ng dati, narito na naman tayo upang pagsaluhan ang isang kwentong tiyak na kakatok sa inyong mga damdamin. Kwentong magpapaalala sa atin na hindi lahat ng kumikinang ay ginto at hindi lahat ng ngiti ay totoo. Minsan, ang akala nating pangarap na tahanan ay isa palang gintong kulungan at ang mga taong pinag-alay-alayan natin ng buong buhay, sila pa pala ang unang huhusga sa atin sa oras ng kagipitan. Handa na ba kayong pakinggan ang katotohanan? Simulan na natin ang kwento ni Sinag. Basag, iyon ang tunog na bumasag sa katahimikan ng gabi, ang tunog ng isang mamahaling kopita na nahulog at nagkapira-piraso sa makintab na sahig. Pero bago mangyari ang lahat ng yon, bago ang sigawan at ang mga luhang papatak, ang gabing ito ay nagsimula ng puno ng pag-asa. Humarap si Sinag sa malaking salamin ng kanyang kwarto. Suot niya ang isang eleganteng pulang bestida na bumabagay sa kanyang maputi at makinis na balat. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang tiyan na wala pang umbok, pero alam niyang may buhay ng sumisibol sa loob. 2 buwan. 2 buwan na siyang buntis sa ikalawa nilang anak ni Alab. Napangiti si Sinag. Ito ang sorpresang regalo niya para sa kanilang ika-5 anibersaryo. Sa wakas, magkakaroon na ng kalaro ang panganay nilang si Sibol. Siguradong matutuwa si Alab. Siguradong mawawala na ang lamig na nararamdaman niya mula sa asawa nitong mga nakaraang buwan. Dahil sa stress sa kumpanya, huminga siya ng malalim para pakalmahin ang kanyang dibdib na kumakabog sa tuwa at kaba. Sinag, hinihintay na tayo ni Lolo sa baba. Tawag ng isang boses mula sa pinto. Si Alab. Nakatayo ito sa hamba ng pinto. Suot ang kaniyang itim na tuksido. Napakakisig nito tingnan. Ang matitipunong balikat at ang matangos na ilong na minahal ni Sinag simula pa noong kolehiyo. Pero may kulang. Wala ang dating ningning sa mga mata nito kapag tumitingin sa kanya. Pagod lang ba ito? O may ibang dahilan? Susunod na ako, mahal. Malambing na sagot ni Sinag sabay lapit para ayusin ang kurbata ng asawa. Happy anniversary! Tipid lang na tumango si Alab at umiwas ng tingin. Bilisan mo! Alam mong ayaw ni Don Lacan nang pinaghihintay siya. Naiwan si Sinag na nakatayo. Ang kamay ay nakabitin sa ere. Pilit niyang inalis ang kirot sa dibdib. Pagod lang siya, bulong niya sa sarili. Mamaya, kapag nalaman niyang magiging tatay na siya ulit, babalik din ang dati niyang sigla. Bumaba si Sinag sa grand staircase ng tahanan ng Haraya. Ang mansyon ay pinalamutian ng mga bulaklak at kristal, pero sa kabila ng karangyaan, parang ang bigat ng hangin. Sa mahabang mesa, nakaupo sa kabisera si Don Lacan, ang lolo ni Alab at ang patriarch ng pamilya. Banwa. Nakasimangot ito gaya ng dati, ang mga mata ay mapanuri. Sa tabi nito ay nakaupo si Hiyas, ang pinsan ni Alab na tumitira kasama nila. Nakasuot si Hiyas ng kulay asul na gown na halos masagaw pansin pa kaysa sa suot ni Sinag. Nang magtama ang kanilang paningin, binigyan siya ni Hiyas ng isang matamis na ngiti, isang ngiti na hindi umaabot sa mga mata. Nandito na pala ang reyna ng tahanan. Bati ni Hiyas, ang tono ay puno ng sarkasmo na mahirap mahalata kung hindi ka sensitibo. Akala ko, hindi ka nabababa, Ate Sinag. Gutom na si Lolo. Pasensya na po, Lolo, mahinahong sabi ni Sinag habang umuupo sa tabi ni Alab. May inasikaso lang ako sandali. Simulan na ang pagkain. Utos ni Don Lacan sa kanyang paos at mariing boses. Tahimik ang hapunan. Tanging ang tunog ng mga kubyertos ang maririnig. Si Sibol, ang 4 na taong gulang na anak nila, ay tahimik na kumakain sa tabi ng yaya nitong si Manang Kalinga. Nang matapos ang main course, tumayo si Alab para mag-toast. Para sa 5 taon ng pagsasama
at sa tagumpay ng Banwa Corporation, itinaas ng lahat ang kanilang mga baso. Si Sinag, sa sobrang excitement na ibahagi ang kaniyang balita, ay tumayo rin. Bago tayo uminom, panimula ni Sinag, ang boses ay nanginginig sa tuwa. May gusto sana akong sabihin. Isang regalo para sa ating lahat, lalo na sa iyo, Alab. Napatingin ang lahat sa kanya. Si Hiyas ay huminto sa pagnguya, ang mga mata ay naningkit. Buntis ako. Masayang anunsyo ni Sinag. Magkakaroon na ng kapatid si Sibol. Saglit na tumahimik ang buong silid. Inaasahan ni Sinag na tatayo si Alab at yayakapin siya, pero nanatiling nakaupo ang asawa. Nakatulala. Parang hindi maproseso ang narinig. Talaga? Basag ni Don Lacan sa katahimikan. Sana naman, lalaki na yan at may silbi sa kumpanya. Hindi gaya ng iba dyan. Kahit masakit ang sinabi ng matanda, ngumiti pa rin si Sinag. Kinuha niya ang pitsel ng tubig para lagyan ang baso ng lolo. Ito ang palaging tungkulin niya bilang manugang, ang pagsilbihan ang matanda. Pero hindi napansin ni Sinag ang mabilis na paggalaw ng kamay ni Hiyas sa tabi ng pitsel kanina habang abala ang lahat sa anunsyo. Wala siyang kamalay-malay. Iniabot ni Sinag ang baso ng tubig kay Don Lacan. Tubig po, lolo. Tinanggap ito ng matanda at uminom ng dire-diretso. Ilang segundo lang ang lumipas. Biglang nabitawan ni Don Lacan ang baso. Blag! Ang tubig ay kumalat sa mesa. Napahawak ang matanda sa kanyang lalamunan, nanlalaki ang mga mata at nagsimulang mangisay. Bumula ang kanyang bibig at namutla ang kanyang mukha na parang nauubusan ng hangin. Lolo! Sigaw ni Alab at agad na dinaluhan ng matanda. Lolo, anong nangyayari? Sigaw ni Sinag, akmang hahawakan ang matanda, pero tinabig siya ni Hiyas ng malakas. Huwag mo siyang hawakan. Tili ni Hiyas, ang boses ay matinis at puno ng akusasyon. Tumingin ito kay Alab, na karga-karga na ang nangingisay na lolo. Kuya Alab, yung tubig na inabot niya. Natigilan si Sinag. Anong sinasabi mo? Tubig lang yon. Sa gitna ng kaguluhan, dumating ang family doctor na nasa kabilang kwarto lang dahil kasama sa party. Agad nitong sinuri si Don Lacan habang ang mga katulong ay nagkakagulo. Malisyoso ang epekto nito, sabi ng doktor habang sinusubukang i-revive ang matanda na ngayon ay wala ng malay. Lason! Arsenic poisoning. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Sinag. Lason? Paanong may lason? Biglang dinampot ni Hiyas ang bag ni Sinag na nakapatong sa silya. Check niyo ang bag niya. Nakita ko siyang may kinakalikot sa bag bago tayo kumain. Hiyas, ano ba ang ginagawa mo? Pigil ni Sinag, pero huli na. Itinaktak ni Hiyas ang laman ng bag ni Sinag sa mesa. Nagkalat ang lipstick, pitaka, cellphone, at isang maliit na botelya na walang label. Gumulong ito at tumigil sa tapat ng kamay ni Alab. Dahan-dahang kinuha ni Alab ang botelya. Tiningnan niya ito, tapos ay dahan-dahang iniangat ang tingin kay Sinag. Ang mga mata ni Alab na kanina ay puno ng gulat. Ngayon ay napalitan na ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Sinag kailanman. Purong pandidiri at galit. Alab, hindi akin yan. Umiiyak na paliwanag ni Sinag. Nanginginig ang buong katawan. Maniwala ka. Hindi ko alam kung paano napunta yan dyan. Mahal, buntis ako sa anak natin. Hindi ko magagawa to. Tumayo si Alab. Ang kanyang anino ay tumakip sa liwanag ng chandelier. Walang sabi-sabi. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Sinag. Pak! Naiwang tulala si Sinag. Hawak ang pisnging namumula. Habang ang luhang kanina ay sa tuwa, ngayon ay luha na ng pagguho ng kaniyang mundo. Ilayo niyo siya sa akin, nanggagalaiting utos ni Alab sa mga gwardya, habang yakap ni Hiyas ang braso nito na tila takot na takot. Ilayo niyo ang babaeng yan.
Bago ko siya mapatay, wala akong asawang mamamatay tao. Habang kaladkad ng mga gardya palabas, nakita ni Sinag si Hiyas na nakasilip sa likod ni Alab. At sa isang iglap, nakita niya ang tunay na anyo ng demonyo. Ngumisi si Hiyas at bumulong ng walang boses, sapat lang para mabasa ng mga labi ni Sinag. "Paalam, ate." Nanginginig ang mga kamay ni Alab, hindi dahil sa lamig ng gabi, kundi dahil sa nag-aalab na galit na tumutupok sa kaniyang dibdib. Nakatayo siya sa gitna ng sala habang inilalabas ng mga paramedics ang stretcher kung saan nakahiga ang kaniyang lolo, ang taong nagpalaki sa kaniya, ang haligi ng kanilang pamilya, na ngayon ay agaw buhay dahil sa lason. Lason na galing sa bag ng kaniyang asawa. "Kuya Alab." Basag ni Hiyas sa katahimikan. Lumapit ito ng dahan-dahan. May iniabot na isang maliit na kwaderno na may pabalat na balat. "Matagal ko na sanang gustong ibigay ito sa'yo, pero natakot ako kay Ate Sinag. Pero ngayon, kailangan mo na itong makita." Kinuha ni Alab ang kwaderno. Pamilyar ito. Ito ang diary na laging sinusulatan ni Sinag tuwing gabi. Binuksan niya ito sa huling pahina na may sulat. "Ang petsa ay kahapon lang. Sana matapos na ang lahat. Sawang-sawa na ako sa pakikialam ni Don Lacan. Kung mawawala siya, mapapasa amin na ang lahat ng yaman at magiging malaya na kami ni Alab. Konting tiis na lang. Isang patak na lang at matatapos din ang paghihirap ko." Nanlabo ang paningin ni Alab. Ang sulat kamay. Walang duda, kay Sinag ito. Ang bawat kurba ng letra, pamilyar na pamilyar sa kanya. Hindi niya alam na peke ang diary na yon, na ginaya lang ni Hiyas ang sulat ni Sinag sa loob ng ilang buwang pagsasanay. Para kay Alab, ito na ang huling pako sa kabaong ng kanilang pagsasama. "Wala siyang puso," bulong ni Alab. Nilukot ang pahina sa sobrang gigil. "Pinagkatiwalaan ko siya." Sa labas ng mansyon, bumubuhos ang malakas na ulan kasabay ng pagkulog. Parang nakikisama ang langit sa gulo ng tahanan ng Haraya. Lumabas si Alab. Nakita niya si Sinag sa may gate. Basang-basa. Pilit na nagpupumiglas sa hawak ng dalawang security guard. Ang maganda nitong bestida kanina ay puno na ng putik. "Alab, Alab, parang awa mo na." Sigaw ni Sinag nang makita ang asawa. "Pakinggan mo naman ako. Hindi ko magagawa yon kay Lolo." Lumapit si Alab. Sa bawat hakbang niya, parang may namamatay na bahagi ng kaniyang pagkatao. Dati, kapag nakikita niyang umiiyak si Sinag, siya ang unang tatakbo para punasan ang mga luha nito. Pero ngayon, ang nakikita lang niya ay isang manlilinlang. Isinaboy ni Alab ang mga maleta ni Sinag sa basang semento. Bumukas ang isa at nagkalat ang mga damit nito sa putikan. "Kunin mo ang mga basura mo at lumayas ka sa pamamahay ko mo." Malamig na utos ni Alab. Ang boses niya ay mas matalim pa sa kidlat. "Alab, asawa mo ako." Humagulgol si Sinag. Lumuhod sa harap ni Alab at niyakap ang mga binti nito. "Kahit wag na para sa akin, para sa anak natin. Buntis ako, Alab. Buntis ako." Tinabig siya ni Alab ng malakas, kaya napaupo si Sinag sa semento. "Anak?" Tumawa ng mapakla si Alab. Tumingin siya kay Sinag ng may pandidiri. "Paano ako makakasigurong akin yan? Kung nagawa mong lasunin ng lolo ko para sa pera, kaya mo rin akong lokohin sa ibang bagay." Parang sinaksak ng paulit-ulit ang puso ni Sinag. Ang pagdududa sa kaniyang katapatan ay mas masakit pa sa anumang pisikal na sakit. "Si Sibol," mahinang sambit ni Sinag. "Saan si Sibol? Isasama ko ang anak ko." "Hindi," madiing sagot ni Alab. "Hindi ko hahayaang lumaki ang anak ko sa piling ng isang kriminal. Simula sa gabing ito, wala ka ng karapatan kay Sibol. Wala ka ng karapatan sa apelidong Banwa." Tumalikod si Alab. "Isara ang gate. Huwag niyo na siyang papapasukin kahit kailan." "Alab, huwag. Sibol, anak ko."
Dahan-dahang sumara ang malaking bakal na gate. Sa huling siwang, nakita ni Sinag si Hiyas na nakatayo sa may pintuan ng mansyon. Karga si Sibol. Umiiyak ang bata. Inaabot ang kanyang ina, pero tinatakpan ni Hiyas ang bibig nito. Mama! Mama! Ang huling tinig na narinig ni Sinag bago tuluyang sumara ang gate. Wala na. Ubus na. Tumayo si Sinag. Nanginginig. Hindi dahil sa lamig kundi sa sakit ng pagkawala. Wala siyang pera, wala siyang matutuluyan, at ang kaisa-isa niyang kakampi, ang asawa niya, ay itinaboy siya na parang hayop. Naglakad siya sa gitna ng highway. Malabo ang kanyang paningin dahil sa ulan at luha. Wala na siyang pakialam sa mga sasakyang dumadaan. Gusto na lang niyang magising sa bangungot na ito. Isang matalim na busina ang bumasag sa kanyang pagtulala. Beep! Beep! Isang truck ang mabilis na paparating. Huli na para umiwas. Kahit nakapreno ang truck, nahagip pa rin nito si Sinag. Tumalsik siya sa gilid ng kalsada. Gumulong ang kanyang katawan at tumama ang kanyang tiyan sa isang matigas na bato bago siya tuluyang bumagsak sa damuhan. Nanlabo ang kanyang paningin. Hindi niya na maramdaman ang kanyang mga binti. Pero may naramdaman siyang mainit na likido na dumadaloy sa pagitan ng kanyang mga hita. Hinaluan nito ang malamig na tubig ulan. Pula. Dugo. Napahawak si Sinag sa kanyang tiyan. Anak ko! Bulong niya. Ang boses ay halos hangin na lang. Huwag mong iiwan si Mama. Pero naramdaman niya ang unti-unting paglisan ng buhay sa kaniyang sinapupunan. Kasabay ng pagkawala ng kaniyang malay ay ang pagkawala rin ng kaniyang pangalawang anghel. Sa ilalim ng malakas na ulan, mag-isang nakahandusay si Sinag, duguan, sugatan, at iniwan ng mundo. Pero bago tuluyang pumikit ang kaniyang mga mata, isang pangako ang nabuo sa kaniyang isipan. Hindi ito dasal, ito ay sumpa. Babalik ako, Alab. Babalik ako, Hiyas. Ipagbabayad ninyo ang bawat patak ng luha at dugo ng mga anak ko. Hinding-hindi ko kayo mapapatawad. At dahan-dahang nilamon ng dilim ang kaniyang mundo. 3 taon ang lumipas. 3 taon. Maraming pwedeng magbago sa loob ng 3 taon. Ang sugat ay nagiging peklat. Ang galit ay nagiging plano. Sa isang pribadong airport, isang babae ang bumaba mula sa eroplanong galing Amerika. Suot niya ang isang mamahaling itim na coat at dark glasses. Ang kanyang buhok ay maikli na at istaylado, malayo sa mahabang buhok ng babaeng umiiyak sa ulan noon. Tinanggal niya ang kanyang salamin. Ang mga mata niya ay wala ng bahid ng luha. Puno na ito ng lamig at talino. Isang itim na kotse ang huminto sa harap niya. Binuksan ng driver ang pinto. Welcome back, Dra. Diwa. Bati ng driver. Handa na po ba kayo? Ngumiti ang babae ng tipid. Isang ngiti na hindi umaabot sa mata, pero puno ng panganib. Handang-handa na, sagot niya. Dalhin mo ako sa Banwa Mansion. May pasyente akong kailangang singilin. Mabigat ang hangin sa loob ng tahanan ng Haraya. Kung dati ay amoy sampagwita at bagong lutong tinapay ang sumasalubong sa sinumang papasok, ngayon ay amoy gamot at antiseptiko na ang pumupuno sa mansyon. Walang pinagkaiba sa isang ospital. Malamig, malinis, pero walang buhay. Ayoko na. Hindi ko na kaya. Sigaw ng isang nurse habang tumatakbo palabas ng kwarto ni Sibol. Kasunod nito ang tunog ng nababasag na porselana. Blag! Napahilot si Alab sa kaniyang sentido. Ito na ang panglimang nurse na nag-resign sa loob lang ng buwang ito. Nakatayo siya sa pasilyo, suot ang kaniyang business suit na gusot na, halatang ilang araw nang walang maayos na tulog. Alab, sinasabi ko naman sa'yo. Singit ni Hiyas na laging nakasunod sa kanya. Hinawakan nito ang braso ni Alab. Ipasok na natin si Sibol sa mental institution. Delikado na siya. Tingnan mo, pati ako nasasaktan na. Ipinakita ni Hiyas ang isang maliit na kalmot sa braso niya.
na para bang yon ang pinakamalalang sugat sa mundo. Hindi. Madiing sagot ni Alab. Tinabig ang kamay ni Hiyas. Anak ko siya. Hindi baliwang anak ko. Pero wala nang gustong tumanggap sa kanya, Alab. Lahat ng espesyalista sa Pilipinas, sinukuan na siya. Biglang bumukas ang main door sa ibaba. Pumasok ang butler na si Mang Pedring na may kasunod na isang babae. Iba ang aura ng babaeng ito sa bawat hakbang ng kaniyang stiletto heels sa marble floor. Parang tumitigil ang oras. Tak, tak, tak. Suot niya ay isang puting coat na nakapatong sa itim na bestida. Ang kanyang buhok ay nakabobcut na lalong nagpadin sa kanyang matalim na panga at mapupulang labi. Nakasuot siya ng salamin pero hindi nito maitatago ang talim ng kaniyang mga mata. Bumaba si Alab para salubungin ito. Kumunot ang kanyang noo. Hindi niya kilala ang babae pero bakit parang pamilyar ang hugis ng katawan nito? Sino ka? Tanong ni Alab, medyo iritado. Tumigil ang babae sa harap niya. Hindi ito yumuko o ngumiti. Tinitigan lang siya nito ng diretsyo. Isang tingin na kayang tumunaw ng bakal. Ako ang solusyon sa problema mo, Mr. Banwa, sagot ng babae. Ang boses niya ay malambing, pero may lamig, parang hangin sa gabi. Ako si Dr. Diwa Madrigal. Galing ako sa New York at nandito ako para sa anak mo. Bago pa makasagot si Alab, muling nagwala si Sibol sa itaas. Rinig na rinig ang iyak ng bata. Isang iyak na parang hayop na nasusugatan. Hindi na nagpaalam si Diwa. Nilampasan niya si Alab at Hiyas at dire-diretsyong umakyat sa hagdan. Teka, hindi ka pwedeng pumasok dyan basta-basta. Sigaw ni Hiyas, humahabol sa likod. Pagbukas ni Diwa ng pinto, nakita niya ang kaniyang anak. Si Sibol, na ngayon ay 7 taong gulang na, ay nakaupo sa sulok. Payat ito, mahaba ang buhok at nanginginig habang hawak ang isang basag na vase. Nakatutok ito sa sinumang lalapit. Nanikip ang dibdib ni Diwa. Anak ko, anong ginawa nila sa'yo? Gusto niyang tumakbo at yakapin ito, pero pinigilan niya ang sarili. Siya ngayon si Dr. Diwa, hindi si Sinag. Dahan-dahang lumapit si Diwa. Ibinaba niya ang kaniyang bag. Huwag kang lalapit. Nanunakit siya. Babala ni Alab na nasa may pinto. Hindi nakinig si Diwa. Lumuhod siya sa sahig, pantay sa level ng mata ni Sibol. Hindi siya nagsalita. Sa halip, nagsimula siyang humuni. Isang pamilyar na himig. Angoy ng hangin. Iyon ang kantang laging kinakanta ni Sinag kay Sibol noong sanggol pa ito bago matulog. Natigilan si Sibol. Ang batang kanina ay nagwawala. Biglang kumalma. Ang mahigpit na hawak niya sa basag na vase ay lumuwag. Tumingin si Sibol kay Diwa. Sa likod ng makapal na salamin at ibang hairstyle, parang naramdaman ng bata ang koneksyon. Dahan-dahang inabot ni Diwa ang kamay ni Sibol. Kinuha niya ang basag na vase at inilapag sa malayo. Pagkatapos, hinaplos niya ang pisngi ng bata. Ligtas ka na! Bulong ni Diwa. Nandito na ako. Sa gulat ng lahat, sumandal si Sibol sa balikat ni Diwa at pumikit. Nakatulog ito. Sa loob lamang ng ilang segundo, nakatulala si Alab. Sa loob ng 3 taon, wala pang nakapagpakalma kay Sibol ng ganoon kabilis. Tinitigan niya ang likod ni Diwa habang yakap nito ang bata. Bakit ganoon na lang ang kabog ng dibdib niya? Tanggap na ba ako sa trabaho, Mr. Banwa? Tanong ni Diwa habang buhat ang natutulog na bata pabalik sa kama. Hindi man lang lumilingon. Tumikhim si Alab. Pilit na ibinabalik ang kanyang composure. Kung kaya mong gamutin ang anak ko, ibibigay ko ang kahit anong presyo. Humarap si Diwa. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang nangiti na puno ng misteryo. Huwag kang mag-alala. Ang presyo ko ay isang bagay na kayang-kaya mong ibigay. Pag-uusapan natin yan sa susunod. Lumabas si Diwa ng kwarto. Nakasalubong niya si Hiyas sa koridor. Tiningnan siya ni Hiyas mula ulo hanggang paa, puno ng pagdududa at inggit.
Masyado kang mayabang para sa isang doktor, mataray na sabi ni Hiyas. Siguraduhin mo lang na magaling ka talaga. Dahil dito sa bahay na to, madaling mawala ang mga taong nagmamarunong. Huminto si Diwa sa tapat ni Hiyas. Mas matangkad siya ngayon dahil sa heels. Yumuko siya ng kaunti para ilapit ang mukha kay Hiyas. Oh, magaling talaga ako, Miss Hiyas. Sagot ni Diwa ng pabulong. At huwag kang mag-alala, hindi ako mawawala. Sa katunayan, nagsisimula pa lang ako. Iniwan niyang nakatulala si Hiyas at naglakad patungo sa dulo ng pasilyo. Saan ka pupunta? Tanong ni Alab. Sa guest room. Dito ako titira habang ginagamot ko si Sibol. Iyon ang kondisyon ko. Sagot ni Diwa nang hindi lumilingon. Pumasok siya sa kwartong itinuro ng katulong. Pero hindi ito guest room. Ito ang dati nilang kwarto ni Alab. Ginawa na itong bodega ng mga lumang gamit. Isinara ni Diwa ang pinto at nilak ito. Nawala ang kaniyang professional na tindig. Napasandal siya sa pinto at huminga ng malalim. Pinipigilan ang pagtulo ng luha, ang kwartong ito. Dito nabuo ang mga pangarap nila. Ngayon, puno na ito ng alikabok. Naglakad siya papunta sa isang sulok kung saan nakatambak ang mga lumang frame. Nakita niya ang isang pamilyar na bagay. Ang malaking wedding picture nila ni Alab. Basag ang salamin nito. At ang mukha ni Sinag sa litrato ay tinadtad ng saksak ng gunting. Halatang ginawa ito sa matinding galit. Kinuha ni Diwa ang isang piraso ng basag na salamin mula sa frame. Tinitigan niya ang sarili niyang refleksyon. Nakita niya ang babaeng namatay sa ulan, 3 taon na ang nakakaraan. At nakita niya ang babaeng nabuhay mula sa impyerno. Hinaplos niya ang mukha ni Alab sa litrato. Minahal kita, Alab. Bulong niya sa dilim. Pero pinatay mo ang Sinag na nagmahal sa'yo. Ang kaharap mo ngayon ay si Diwa. At si Diwa ay walang puso. Binitawan niya ang basag na salamin. Kling. Simulan na natin ang laro. Habang nagbibihis si Diwa, hindi niya napansin na may isang maliit na red light na kumurap sa itaas ng cabinet. Isang hidden camera. Sa kabilang kwarto, nakaupo si Don Lacan sa kaniyang wheelchair. Hindi siya makagalaw, hindi siya makapagsalita dahil sa stroke. Pero bukas ang kaniyang mga mata. Nakatingin siya sa monitor sa kaniyang harap. Nakita niya ang mukha ni Diwa nang hubarin nito ang salamin. Nakita niya ang galit sa mga mata nito. Tumulo ang luha sa mata ng matanda. Kilala niya kung sino ito. Alam niya ang totoo. Pero nakakulong siya sa sarili niyang katawan at walang paraan para balaan si Alab na ang babaeng pumasok sa kanilang bahay ay hindi isang anghel na tagapagligtas, kundi isang anghel ng paghihiganti. Mabigat. Iyon ang pakiramdam ni Sibol sa tuwing gigising siya sa umaga. Parang may makapal na ulap sa loob ng kaniyang utak. Gusto niyang igalaw ang kaniyang dila. Gusto niyang sumigaw. Pero parang may nakadagan na bato sa kaniyang lalamunan. Nakadilat ang kaniyang mga mata. Nakatingin sa kisame. Alam niyang umaga na, pero sa mundo niya, palaging madilim. Bumukas ang pinto. Pumasok ang amoy ng pabango na kinatatakutan niya. Matapang, masangsang. Gising na pala ang prinsipe. Boses iyon ni Tita Hiyas. Ang boses na malambing kapag may ibang tao, pero parang kuko ng aswang kapag sila na lang dalawa. Lumapit si Hiyas sa kama. May dala itong isang basong gatas at isang kulay asul na tableta. Inumin mo na ang vitamins mo. Utos nito. Nakangiti. Pero nanlilisik ang mga mata. Kailangan mo to para maging good boy ka. Para hindi ka na mag-inarte. Para lagi ka lang tulog. Gusto ni Sibol na umiling. Ayaw niya ng gamot. Kapag iniinom niya iyon, nawawala siya sa sarili. Hindi siya makapag-isip. Hindi siya makapagsalita. Pero kapag hindi niya ininom, kinukurot siya ni Hiyas sa tagiliran, sa lugar na hindi makikita ni Daddy Alab. Akmang isusubo na ni Hiyas ang gamot sa bibig ng bata nang biglang bumukas ang pinto. Magandang umaga.
Napahinto si Hiyas. Si Sibol naman ay napadilat ng husto. Ang babaeng iyon, ang babaeng amoy araw at hangin, ang babaeng humehele sa kaniya kagabi. Pumasok si Dr. Diwa na may dalang tray ng prutas. Nakita niya agad ang hawak ni Hiyas. "Anong ginagawa mo?" tanong ni Diwa. Ang boses ay kalmado pero matalim. "Pinapainom ko lang siya ng vitamins," sagot ni Hiyas. Mabilis na itinago ang tableta sa likod niya. "Alam mo naman, mahina ang resistensya ni Sibol." Lumapit si Diwa. "Ako na ang bahala dyan. Bilang doktor niya, kailangan kong i-monitor ang lahat ng pumapasok sa katawan niya. Patingin nga ng vitamins." Umatras si Hiyas. "Huwag kang makialam sa diskarte ko, doktora. Tita niya ako. Alam ko ang makakabuti sa kanya. At doktor niya ako." Mariing sagot ni Diwa. Inilahad niya ang kanyang kamay. "Akin na." Nagtitigan ang dalawa. Ramdam ni Sibol ang tensyon sa hangin. Sa unang pagkakataon, may humarang kay Hiyas. Sa takot na baka dumating si Alab at makita silang nagtatalo, padabog na ibinigay ni Hiyas ang tableta kay Diwa. "Siguraduhin mo lang na mapapainom mo siya." Irap ni Hiyas bago nagmarcha palabas. "Babalik ako mamaya." Nang makaalis ang kontrabida, agad na isinara ni Diwa ang pinto. Tiningnan niya ang tableta. Walang tatak, walang pangalan. Inamoy niya ito. Mapait, chemical. Tumingin siya kay Sibol. Nakikita niya ang takot sa mata ng anak. "Sibol!" Malamig na tawag ni Diwa. Umupo siya sa tabi ng kama. "Ayaw mo nito, di ba?" Dahan-dahang tumango si Sibol. Binalot ni Diwa ang tableta sa tissue at ibinulsa. "Hindi natin ipapainom sa'yo to. Huwag kang mag-alala. Secret lang natin, okay?" Parang nabunutan ng tinik si Sibol. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, naramdaman niyang may kakampi siya. Inabot niya ang kamay ni Diwa at mahigpit itong hinawakan. Ang init ng palad nito, pamilyar na pamilyar. "Gutom ka na ba?" tanong ni Diwa. "Ipagluluto kita. Ano gusto mo? Champurado?" Nanlaki ang mata ni Sibol. Champurado. Iyon ang paborito nilang almusal ni Mama noon. Paano nalaman ng doktor na ito? Tumango siya ng mabilis. Sa kusina ng mansyon, abala si Diwa sa paghahalo ng kokwa. Pinanood siya ng mga katulong na nagbubulungan. "Ang galing, no?" Ngayon lang kumalma si Sir Sibol ng ganyan. Bulong ng isa. Dumating si Hiyas. Kunwari ay kukuha lang ng tubig. Nakita niya si Diwa na nakatalikod. Abala. Sakalan. Kumukulo ang tubig sa isang takure sa tabi. Isang masamang ideya ang pumasok sa isip ni Hiyas. Gusto niyang turuan ng leksyon ang pakialamerang doktor na ito. Dahan-dahang lumapit si Hiyas. "Excuse me," sabi niya. Sabay sadya niyang tinabig ang takure ng kumukulong tubig papunta sa direksyon ni Diwa. "Ay!" Sigaw ng isang katulong. Pero hindi nila inaasahan ang nangyari. Bago pa man tumapon ng tubig, mabilis na nakaiwas si Diwa. Sa sobrang bilis ng reflexes nito, bunga ng ilang taong self-defense training sa Amerika, nahawakan pa niya ang hawakan ng takure at naibalik ito sa pwesto nang hindi natatapon ang laman. Humarap si Diwa kay Hiyas. Wala man lang gulat sa mukha nito. Nanlaki ang mata ni Hiyas. Ang bilis mo!" Lumapit si Diwa kay Hiyas. Hawak ang sandok na may mainit na tsokolate. Ang ngiti niya ay matamis, pero nakakakilabot. "Maging maingat ka, Miss Hiyas," bulong ni Diwa. "Ang kusina ay delikadong lugar para sa mga lampa. Baka sa susunod, ikaw na ang mapaso." Tinalikuran niya si Hiyas at ipinagpatuloy ang paghahalo na parang walang nangyari. Naiwan si Hiyas na nanginginig sa galit at hiya. Kinagabihan, tulog na si Sibol. Sa wakas, mahimbing ang tulog niya dahil hindi siya uminom ng gamot ni Hiyas. Nasa guest room si Diwa gamit ang isang portable testing kit na dala niya galing sa kanyang clinic. Dinurog niya ang asul na tableta at nilagyan ng reagent solution. Nagbago ang kulay ng likido. Mula clear naging dark violet.
Napahawak si Diwa sa kanyang bibig. Nanlamig ang buong katawan niya. Clonazepam at antipsychotics, bulong niya. Diyos ko, ang dosage ay pangmatanda. Masyadong matapang para sa isang 7 taong gulang na bata. Kaya pala, laging tulala si Sibol. Kaya pala hindi ito makapagsalita. Hindi dahil sa trauma, kundi dahil nilalason ng gamot ang nervous system nito. Pinapatay ng gamot ang kakayahan ng utak na mag-function ng maayos. Kung nagpatuloy pa ito ng ilang buwan, maaaring tuluyan ng masira ang utak ni Sibol o mamatay ito sa overdose. Kinalampag ni Diwa ang mesa. Hayop ka, Hiyas. Nanggigigil na bulong ni Diwa. Ang luha sa kanyang mata ay hindi luha ng awa, kundi luha ng puot. Ginawa mong gulay ang anak ko para lang manatili ka sa kapangyarihan. Kinuha niya ang kaniyang cellphone. Kinuhanan ng picture ang resulta. Ito ang unang ebidensya. Pero hindi pa sapat ito. Kailangan niyang malaman kung sino ang doktor na nagre-reseta nito. Kailangan niyang mahuli si Hiyas sa akto. Biglang tumunog ang seradura ng pinto ng kanyang kwarto. May sumusubok pumasok. Mabilis na itinago ni Diwa ang testing kit sa ilalim ng kama at nagkunwaring nagbabasa ng libro. Bumukas ang pinto. Si Alab. Amoy alak ito. Nakabukas ang unang butones ng polo at magulo ang buhok. Pumasok ito nang walang pasabi. Ang mga mata ay mapungay at nakapako kay Diwa. Mr. Banwa, tayo ni Diwa. Gabi na, anong kailangan mo? Humakbang palapit si Alab. Yung kanta, sabi nito. Ang boses ay garalgal. Narinig kitang kumakanta kagabi. Yung hele, kay Sibol. Kinabahan si Diwa. Masyado siyang naging kampante. Maraming nakakaalam ng kantang yon, sir. Hindi. Umiling si Alab. Palapit ng palapit hanggang sa maamoy na ni Diwa ang alak sa hininga nito. Si Sinag lang ang kumakanta nun ng ganoon. Yung tono, yung estilo. Hinawakan ni Alab ang balikat ni Diwa. Tinitigan siya nito sa mata. Pilit hinahanap ang asawang nawala. Sino ka ba talaga, Diwa? Tanong ni Alab. Bakit parang kilala kita? Nakatitig si Alab sa mga mata ni Diwa. Sa sobrang lapit nila, halos magdikit na ang kanilang mga ilong. Gustong itulak ni Diwa si Alab, pero gusto rin niya itong yakapin. Ang pangungulila ay parang alon na humahampas sa kanya. Akmang hahawakan ni Alab ang mukha ni Diwa para tanggalin ang salamin nito nang biglang, "Plug!" Bumukas ang pinto ng malakas. Kuya Alab. Nakatayo sa may pinto si Hiyas, suot ang kaniyang nightgown. Nanlalaki ang mga mata nito sa selos at galit habang nakatingin sa kanilang posisyon. Anong ginagawa niyo? Tili ni Hiyas. Napabitaw si Alab. Napaiwas ng tingin si Diwa. Pero sa isip ni Diwa, napangisi siya. Good timing, Hiyas. Maganda to. Let the jealousy burn you alive. Masakit ang ulo ni Alab kinabukasan. Ang alak kagabi ay nag-iwan ng pait sa kaniyang lalamunan. Pero mas mapait ang alaalang pilit niyang nilulunod. Pagbaba niya sa kusina, naabutan niya ang isang eksenang nagpatigil sa kanya. Sa paghakbang, nakatayo si Doktor. Diwa sa tapat ng stove, nakatalikod. Nagsasangag ito ng kanin. Ang amoy ng bawang at pritong danggit ay pumuno sa buong kusina. Pero hindi iyon ang nakakuha ng atensyon ni Alab, kundi ang paraan ng paggalaw nito. Ang paghawi ni Diwa sa kaniyang buhok at pagsabit nito sa likod ng tenga habang nagluluto. Ang marahang paghampas ng sandok sa gilid ng kawali. 2 tapik. Tok-tok. Nanigas si Alab. Ganoong-ganoon magluto si Sinag. Good morning, Mr. Banwa. Bati ni Diwa nang maramdaman ang presensya niya. Humarap ito. Suot na naman ang kaniyang maskara, ang makapal na salamin at ang malamig na ekspresyon. Ipinagluto ko na rin kayo ng almusal. Kailangan nyo ng laman sa tiyan pagkatapos ng palabas nyo kagabi. Namula si Alab sa hiya, naalala ang muntik na nilang moment
at ang pagwawala ni Hiyas. Umupo si Alab sa mesa. Inapag ni Diwa ang isang tasa ng kape sa harap niya. Kinuha ni Alab ang tasa at humigop. Natigilan siya. Black coffee, walang asukal, pero may isang kakarampot na pinch of salt at cinnamon. Ito ang sikretong timpla ni Sinag. Ito lang ang kapeng nakakapagpakalma sa kanya. Walang ibang nakakaalam nito. Tumingin si Alab kay Diwa ng may pagdududa. Sino ka ba talaga? Hindi natinag si Diwa. Umupo ito sa tapat niya at humigop din ng kape. Ako ang doktor ng anak mo. Bakit masama ba ang lasa? Ang timplang ito. Simula ni Alab, nanginginig ang boses. Ang asawa ko lang ang gumagawa nito. Napangisi si Diwa, pero may halong lungkot ang kanyang mga mata. Ang asawa mong pumatay sa lolo mo? Ang asawa mong iniwan kayo? Kumuyo mang kamao ni Alab. Wala kang alam sa nangyari. Huwag mo siyang banggitin. Ikaw ang nagbanggit sa kanya, Mr. Banwa. Sagot ni Diwa ng diretso. Alam mo, sa psychology, ang taong galit na galit sa isang tao ay madalas nagmamahal pa rin ng lubos. Hindi ko siya mahal, sigaw ni Alab. Tumayo siya, dahilan para tumapon ng kape sa mesa. Kinamumuhian ko siya, sinira niya ang pamilyang to. Dahil sa kanya, naging baldado ang lolo ko. Dahil sa kanya, lumaking walang ina si Sibol. Tumayo rin si Diwa. Sa unang pagkakataon, nawala ang lamig sa boses niya at napalitan ng init ng pagtatanggol. Sigurado ka ba? Hamon ni Diwa. Sigurado ka bang siya talaga ang sumira? O baka naman nabulag ka lang ng galit kaya hindi mo nakita kung sino talaga ang kakampi mo? Baka naman ikaw ang sumira sa kanya? Natigilan si Alab. Ang mga salitang yon, parang tinamaan siya ng kidlat. Ang tapang sa mga mata ni Diwa. Nakita na niya yun dati. Noong gabing pinalayas niya si Sinag. Umalis ka sa harapan ko. Bulong ni Alab. Pero hindi siya makatingin ng diretsyo. Aalis ako pagkatapos ko sa trabaho ko kay Sibol. Matigas na sabi ni Diwa. Tatalikod na sana siya para umakyat. Pero hinablot ni Alab ang kaniyang braso. Huwag mo akong tatalikuran habang kinakausap kita. Sa lakas ng paghablot ni Alab, napadikit ang katawan ni Diwa sa kanya. Sa sobrang lapit, naaamoy ni Alab ang pabango ni Diwa. Amoy vanila at ulan. Bumilis ang tibok ng puso ni Alab. Ang amoy na iyon, hindi siya pwedeng magkamali. Napatingin siya sa mga mata ni Diwa sa likod ng salamin. Ang mga matang yon na dati puno ng luha, ngayon ay puno ng apoy. Bitawan mo ako. Madiing utos ni Diwa, pero hindi bumitaw si Alab. Bumaba ang tingin niya sa braso ni Diwa na hawak niya. Dahil sa paghila, umangat ng kaunti ang manggas ng blouse ni Diwa. Doon, sa maputing pulso, ay may isang mahabang peklat. Isang peklat na mukhang galing sa isang malalim na hiwao. Aksidente. Nanlaki ang mga mata ni Alab. Naalala niya ang report ng pulis 3 taon na ang nakakaraan. May natagpo ang dugo sa highway. May babaeng nasagasaan pero nawala ang katawan. Hinawakan ni Alab ang peklat. Dahan-dahan, parang natatakot na totoo ito. Ang peklat na to? Bulong ni Alab. Nanginginig ang labi. Tumingala siya kay Diwa. Ang kaniyang mukha ay halo-halong gulat, takot, at pag-asa. Bumuhos ang malakas na ulan sa labas, kasabay ng dagundong ng kulog. Parang naulit ang gabing iyon, 3 taon na ang nakalipas. Hinawakan ni Alab ang mukha ni Diwa, gamit ang kabilang kamay. Tinanggal niya ang salamin nito, wala nang sagabal. Kitang-kita niya na ang buong mukha. Kahit maikli ang buhok, kahit mas matapang ang makeup, hindi maikakaila ng puso ang nakikita ng mata. Sinag? Garalgal na tanong ni Alab, habang tumutulo ang luha sa kaniyang pisngi. Ikaw ba yan? Hindi sumagot si Diwa. Tinitigan lang niya si Alab. Walang pagtanggi, walang pag-amin. Tanging ang tunog lang ng ulan at ang mabibigat nilang paghinga ang maririnig sa kusina. Sa likod ng pinto ng kusina, isang anino ang nakikinig.
Si Hiyas, hawak ang kaniyang cellphone, nire-record ang lahat habang nanginginig sa galit. Hindi mapakali si Hiyas. Parang may mga langgam na gumagapang sa ilalim ng kaniyang balat. Kanina pa siya pabalik-balik ng lakad sa loob ng kaniyang kwarto. Hawak ang kaniyang cellphone. Paulit-ulit niyang pinapanood ang video na kinuha niya kagabi. Ang eksena sa kusina. Ang paghawak ni Alab sa mukha ng babaeng iyon. Ang pagtanggal ng salamin. Bulong ni Hiyas. Nanggigigil ang panga. Alam kong ikaw yan. Hindi ako pwedeng magkamali. Kahit nagbago ang buhok, kahit nagbago ang pananamit, at kahit nagbago ang pangalan, ang paraan ng pagtingin ni Alab sa kanya ay hindi maikakaila. Si Alab ay parang asong ulol na bumabalik sa kanyang amo. At hindi yon mapapayagan ni Hiyas. 3 taon niyang pinaghirapan na makuha ang atensyon ni Alab. 3 taon niyang nilinis ang mga kalat, tapos babalik lang ang babaeng ito para agawin ang lahat? Hindi. Hinding-hindi. Pumunta si Hiyas sa kaniyang tokador. Binuksan niya ang isang maliit na garapon. Peanut powder. Alam ni Hiyas ang kahinaan ni Sinag. Isang tikim lang ng mani, mamamaga ang lalamunan nito at hindi makakahinga. Severe allergy. Kung si Diwa ay si Sinag, lilitaw ang totoo ngayong gabi. At kapag nangyari iyon, mapapalayas siya bilang isang sinungaling na impostora. Ngumiti si Hiyas sa salamin. Isang ngangiting puno ng lason. Humanda ka, ate. Sa hapagkainan, tahimik ang lahat. Si Alab ay nasa kabisera, malalim ang iniisip at panay ang sulyap kay Diwa na tahimik na kumakain sa tabi ni Sibol. Tumayo si Hiyas bitbit ang isang mangkok ng kare-kare. Espesyal niya itong pinaluto, pero ang mangkok na hawak niya ay nakabukod. Ito ang may halong peanut powder na siya mismo ang naglagay. Doktora Diwa, bati ni Hiyas. Ang boses ay matamis na parang asukal. Napansin kong panay gulay lang ang kinakain mo. Heto, special kare-kare ng pamilya Banwa. Tikman mo. Inilapag ni Hiyas ang mangkok sa harap ni Diwa. Pinanood ni Hiyas ang bawat galaw ni Diwa. Nakita niya ang pagtigil ng kutsara nito. Nakita niya ang bahagyang paggalaw ng ilong nito. Naaamoy niya ba? Salamat, Miss Hiyas. Sagot ni Diwa nang hindi tumitingin. Pero busog na ako. Isang subo lang. Pilit ni Hiyas. Humawak sa balikat ni Diwa. Masama ang tumatanggi sa grasya, lalo na kung galing sa puso ang paghahanda. Tumingin siya kay Alab. Di ba, Kuya Alab? Masarap ang luto ng kusinera natin. Tumango lang si Alab, pero nakatingin din ito kay Diwa, naghihintay. Wala nang kawala si Diwa. Dahan-dahan niyang kinuha ang kutsara. Sumandok siya ng sabaw at karne. Inilapit sa bibig. Pigil hininga si Hiyas. Sige, kainin mo. Mamatay ka. Biglang ibinaba ni Diwa ang kutsara. Wait, sabi ni Diwa. Tumingin siya kay Hiyas. Parang kulang sa bagoong. Miss Hiyas, pwede mo bang iabot yung bagoong sa likod mo? Lumingon si Hiyas para kunin ang bagoong sa kabilang mesa. Saglit lang iyon. 1 segundo. Pagharap niya, nakangiti na si Diwa. Salamat, sabi ni Diwa. Kumain si Diwa. 1 subo, 2 subo. Naghihintay si Hiyas. Naghihintay siya na mamula ang mukha nito. Na humawak ito sa leeg. Na maghabol ng hininga. Pero walang nangyari. Patuloy lang sa pagnguya si Diwa. Kalmado, elegante. Tumingin pa ito kay Hiyas at ngumiti. Masarap, Miss Hiyas. Gusto mo ba? Biglang sumubo si Diwa ng 1 kutsara at itinapat sa bibig ni Hiyas. Tikman mo. Masarap ang timpla mo. Napaatras si Hiyas. Ay, hindi na. Kumain na ako. Sige na. Mapang-asar na utos ni Diwa. Nakakahiya naman kung ako lang ang kakain ng special dish mo. Sa gulat at pressure ni Alab na nakatingin na rin, napilitang sumubo si Hiyas. Pagkasubo niya, agad na nanlaki ang mga mata ni Hiyas. Ang anghang. Sobrang anghang.
Parang sinilaban ng dila niya. Napahawak siya sa leeg, umubo ng malakas, at naluha. Tubig! Tubig! Sigaw ni Hiyas, namumula ang muka. Agad siyang inabutan ng tubig ng katulong. Uminom siya ng uminom, habang si Diwa ay kalmado lang na nakatingin. Ay, pasensya na, sabi ni Diwa na may halong pang-aasar. Mahilig kasi ako sa sili. Nilagyan ko kanina nung lumingon ka. Akala ko mahilig ka rin sa maanghang. Napatingin si Hiya sa mangkok. Paano? Paano siya nalusutan? Ang peanut powder? Nasaan na? Tumingin si Hiyas kay Diwa. Sa likod ng salamin nito, nakita niya ang multo ni Sinag na tumatawa. Alam niya ang plano ko. Napahiyang tumayo si Hiyas at tumakbo palabas ng dining room. Excuse me. Dumiretso si Hiyas sa kwarto ni Don Lacan. Padabog niyang isinara ang pinto. Nakatukod ang mga kamay niya sa tuhod habang hinahabol ang hininga. Ang dila niya ay mahapdi pa rin, pero mas mahapdi ang pagkatalo. Tumingin siya sa matandang nakahiga sa kama. Si Don Lacan. Payat na ito, nakadilat lang ang mata, walang magawa, kundi ang huminga at tumitig. Lumapit si Hiya sa matanda. Ang galit niya ay kailangan niyang ibuntong sa iba. Masaya ka ba? Bulong ni Hiyas, dinuro ang mukha ng matanda. Masaya ka ba na nakabalik na ang paborito mong manugang? Ha? Hindi makasagot si Don Lacan. Gumalaw lang ng kaunti ang kaniyang daliri. Akala mo ba mananalo siya? Tumawa si Hiyas ng parang baliw. Hinding-hindi. Ako ang pumatay sa anak niya 3 taon na, ang nakakaraan. Ako ang nagpalayas sa kanya. At kung kailangan kong patayin ulit siya, gagawin ko. Lumapit palalo si Hiya sa tenga ng matanda. At ikaw, matandang hukluban ka, dapat namatay ka na lang noong nilason kita. Bakit ba ang kunat-kunat ng buhay mo? Dahil sa'yo, kailangan ko pang magtiis dito. Hinawakan ni Hiya ang oxygen mask ng matanda. Gusto mo nang magpahinga, di ba? Sabihin mo lang. Akmang tatanggalin na niya ang maskara nang biglang may kumatok ng malakas sa pinto. Tok, tok, tok! Napabitaw si Hiyas. Inayos niya ang kanyang damit at buhok. Sino yan? Mataray niyang tanong. Miss Hiyas, pinapatawag po kayo ni Sir Alab. Sagot ng katulong. Huminga ng malalim si Hiyas. Tumingin ulit siya kay Don Lacan. Hindi pa tayo tapos. Lumabas siya ng kwarto. Pero hindi alam ni Hiyas na sa ilalim ng lampshade sa tabi ng kama ni Don Lacan, may isang maliit na itim na bagay na kumikislap ng mahina. Isang listening device. Sa kabilang kwarto, nakaupo si Diwa sa dilim. Nakasuot siya ng headphones. Rinig na rinig niya ang bawat salitang binitiwan ni Hiyas. Ang pag-amin sa pagpatay sa sanggol, ang pag-amin sa paglason kay Don Lacan. Nanginginig ang mga kamay ni Diwa habang tinatanggal ang headphones. Ang galit na nararamdaman niya ay hindi sapat para ilarawan ng mga salita. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang pumasok sa kwarto ni Hiyas at sakalin ito hanggang sa mawalan ng hininga. Pero huminga siya ng malalim. Pumikit. Hindi pa ngayon. Bulong niya sa sarili. Masyado pang madali ang kamatayan para sa'yo, Hiyas. Gusto kong maramdaman mo ang unti-unting pagkawala ng lahat ng pinahahalagahan mo. Binuksan ni Diwa ang kaniyang laptop. In-save ang audio file, file name, ang katotohanan.mp3 kinabukasan. Nagising si Hiyas na masama ang pakiramdam. Paglabas niya ng kwarto, nakita niya ang isang envelope na nakaipit sa ilalim ng pinto niya. Walang pangalan, walang stamp. Kinuha niya ito at binuksan. Sa loob, may isang pirasong papel, isang printed screenshot mula sa isang video. Screenshot iyon ng likod niya habang hinahawakan ang oxygen mask ni Don Lacan kagabi. At sa ibaba ng litrato, may nakasulat sa pulang tinta, "Alam ko ang ginawa mo." At malapit na ring malaman ni Alab, "Tik-tak, Hiyas." Napaupo si Hiyas sa sahig,
Nilukot ang papel sa takot. Alam na niya kung sino ang kalaban. At alam niyang nasa loob na ng bahay ang demonyong sisingil sa kanya. Ang gabi ay kanlungan ng mga lihim. Pero ngayong gabi, ang dilim din ang magiging daan para lumabas ang katotohanan. 2:00 ng madaling araw. Tahimik ang buong tahanan ng Haraya. Tanging ang mahinang huni ng aircon at ang paminsan-minsang pagkulog sa labas ang maririnig. Dahan-dahang binuksan ni Diwa ang pinto ng kaniyang kwarto. Nakasuot siya ng itim na damit, parang aninong humahalo sa dilim. Wala siyang suot na sapatos para hindi lumikha ng ingay ang kanyang mga hakbang sa sahig na kahoy. Alam niyang wala si Hiyas. Umalis ito kanina. Nagmamadaling pumunta sa isang bar para lunurin sa alak ang takot na nararamdaman dahil sa natanggap na banta. Ito ang pagkakataon ni Diwa. Ito ang pagkakataon para makuha ang ebidensyang magdidiin kay Hiyas habang buhay. Mabilis pero maingat na tinahak ni Diwa ang pasilyo patungo sa kwarto ni Hiyas. Dug, dug, dug. Kumakabog ang dibdib niya, pero hindi dahil sa takot. Ito ay adrenaline, ang dugo ni Sinag na sumisigaw ng katarungan. Pagpasok niya sa kwarto ni Hiyas, sumalubong sa kanya ang amoy ng mamahaling pabango na humahalo sa amoy ng sigarilyo. Makalat ang kwarto. Nagkalat ang mga damit sa kama, halatang nagmamadali ang may-ari kanina. Binuksan ni Diwa ang flashlight ng kaniyang cellphone. Sinimulan niyang halughugin ang cabinet. Wala. Drawer. Wala. Sa ilalim ng kama. Wala. Napatingin siya sa isang painting na nakasabit sa dingding. Isang painting ng sarili ni Hiyas na nakangiti. Masyadong narcissistic. Nilapitan ito ni Diwa. Hinawakan niya ang gilid ng frame at dahan-dahang iniangat. Tama ang hinala niya. May safe sa likod nito. Pero hindi alam ni Diwa ang code. Pumikit siya at nag-isip. Kung ako si Hiyas, ano ang code ko? Birthday? Hindi masyadong obvious. Anniversary? Wala siyang asawa. Naalala niya ang araw kung kailan namatay ang Sinag sa mata ng lahat. Ang araw na nakuha ni Hiyas ang lahat ng gusto niya. Sinubukan ni Diwa ang petsa ng gabing pinalayas siya. Oktubre 24, 11, bip 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 click. Bumukas ang safe. Napangisi si Diwa. Napaka-predictable mo, Hiyas. Ang araw ng tagumpay mo ang magiging araw ng pagbagsak mo. Sa loob ng safe, wala doon ang pera o alahas. Nandoon ang isang maliit na kahon. Binuksan ito ni Diwa. Isang maliit na botelya ng arsenic. At sa tabi nito, ang resibo ng pagbili mula sa isang black market chemist, nakapangalan kay Hiyas. At ang pinakamasakit sa lahat, ang tunay na diary ni Sinag na ninakaw ni Hiyas noon para kopyahin ang sulat kamay. Nanginginig ang kamay ni Diwa habang hawak ang mga ebidensya. Nasa akin ka na. Isinilid niya ang mga ito sa kanyang bulsa at mabilis na isinara ang safe. Aalis na sana siya nang biglang creak. Bumukas ang pinto ng kwarto. Bumilis ang tibok ng puso ni Diwa. Pinatay niya agad ang flashlight at sumiksik sa likod ng makapal na kurtina. May pumasok. Mabibigat na hakbang. Hindi ito si Hiyas. Amoy alak. Pero amoy panlalaki, si Alab. Hiyas? Tawag ni Alab sa dilim. Nandito ka ba? Nakita kitang pumasok. Mali. Nakita ni Alab ang anino ni Diwa kanina at inakala nitong si Hiyas na ang umuwi. Nanatiling tahimik si Diwa. Kailangan niyang makalabas ng hindi nakikita. Dahan-dahan siyang gumapang sa gilid ng pinto habang nasa loob pa si Alab. Pero sa kasamaang palad, nasagi ng paa ni Diwa ang isang vase sa gilid ng mesa. Crack. Agad na lumingon si Alab. Sino yan? Tumakbo si Diwa palabas ng pinto. Magnanakaw! Sigaw ni Alab at mabilis na humabol. Takbuhan sa madilim na pasilyo. Mabilis tumakbo si Diwa pero mas mahaba ang biyas ni Alab. Bago pa makarating si Diwa sa hagdan, nahablot ni Alab ang kanyang braso. Bitawan mo ako! Sigaw ni Diwa.
pilit na kumakawala. Ikaw? Gulat na sigaw ni Alab nang makita ang mukha ni Diwa sa ilalim ng dim light ng hallway. Anong ginagawa mo sa kwarto ni Hiyas? Nagnanakaw ka ba? Wala kang alam, sagot ni Diwa. Sinipa niya si Alab sa binti. Napadaing si Alab pero hindi bumitaw. Sa halip, lalo pa niyang idiniin si Diwa sa pader. Nagbuno sila. Gustong mabawi ni Alab kung ano man ang kinuha ni Diwa. Akin na yan. Ibigay mo sa akin ang ninakaw mo, sigaw ni Alab. Hindi ito nakaw. Ebidensya ito. Sa gitna ng kanilang pagpupumiglas, sumabit ang kamay ni Alab sa peluka ni Diwa. Sa isang malakas na hila, natanggal ang maikling buhok. Bumagsak ang mahaba at alon-along buhok ni Sinag na nakatago sa loob ng wig. Natigilan si Alab. Kasunod nito, sa sobrang gulo ng kanilang posisyon, nahulog ang makapal na salamin ni Diwa. Klang! Tumahimik ang buong pasilyo. Hinihingal silang dalawa. Hawak pa rin ni Alab ang mga braso ni Diwa, nakapin sa pader. Pero ngayon, wala na si Doktor. Diwa, ang nasa harap niya ay ang mukhang 3 taon niyang napanaginipan. Ang mukhang 3 taon niyang sinubukang kalimutan. Walang salamin, walang wig, walang maskara. Nanlaki ang mga mata ni Alab. Ang galit sa kaniyang muka ay unti-unting napalitan ng shock, pagkatapos ay pagkalito. At sa huli, pagkilala. Tinitigan niya ang mga mata ng babae. Ang mga matang puno ng sakit, galit, at pagmamahal na pilit tinatago. Sa Sinag! Bulong ni Alab. Ang boses niya ay basag, parang batang nawawala. Ikaw. Ikaw nga? Binitiwan niya ang mga braso nito, pero nanatiling nakatayo sa harap. Tila takot na kapag kumurap siya ay mawawala ang nasa harap niya. Inayos ni Sinag ang kaniyang damit. Hindi na siya yumuko, hindi na siya umiwas. Itinaas niya ang kaniyang noo at sinalubong ang tingin ng asawa, ang tingin ng lalaking nagtakwil sa kaniya. Wala nang saysayang magtago. Humakbang si Sinag palapit kay Alab. Isang hakbang na puno ng kapangyarihan. Oo, Alab, sagot niya. Ang boses niya ay hindi na ang boses ng mahinang asawa noon at hindi rin ang boses ng malamig na doktor. Ito ang boses ng isang inang bumangon mula sa hukay. Ako to, ang babaeng tinapon mo sa gitna ng ulan, ang mamamatay tao sa paningin mo, ang ina na inalisan mo ng karapatan sa sarili niyang anak. Lumapit pa siya lalo hanggang sa marinig na ni Alab ang galit na paghinga niya. Bumalik ako, hindi para mahalin ka ulit, kundi para ipamukha sa'yo kung gaano ka naging bulag at tanga. Itinaas ni Sinag ang botelya ng lason na nakuha niya sa safe. Handa ka na bang malaman kung sino talaga ang pumatay sa pamilya natin? Sa likod ni Alab, sa anino ng hagdan, narinig nila ang isang mahinang iyak. Si Sibol. Nakatayo doon, yakap ang teddy bear, nakatingin sa kanila. At sa unang pagkakataon, malinaw ang pagbigkas ng bata. Mama? Mama? Ang isang salitang yon ay parang bombang sumabog sa pagitan ni na Alab at Sinag. Ang boses na 3 taon nilang hindi narinig. Ang boses na akala nila ay tuluyan ng nanakaw ng trauma. Nalimutan ni Sinag si Alab. Nalimutan niya ang galit. Ang tanging nakikita niya ay ang kaniyang anak na nakatayo sa hagdan, yakap ang lumang teddy bear na bigay pa niya noong baby ito. Sibol! Humagulgol si Sinag. Tumakbo siya palapit sa bata. Lumuhod siya at niyakap ng mahigpit ang anak. Ang init ng katawan ni Sibol, ang amoy nito. Ito ang lakas na bumuhay sa kanya sa loob ng 3 taong pangungulila. Mama, huwag ka nang aalis. Hikbi ni Sibol, yumakap pabalik sa leeg ng ina. Nakatayo lang si Alab, nanonood. Ang mga kamay niya ay nakabitin sa ere. Nanginginig. Nakita niya kung paano kumalma si Sibol sa yakap ni Sinag. Nakita niya ang koneksyon na hinding-hindi mapapantayan ni Hiyas
o ng sinumang doktor. Totoo nga, si Sinag ito, ang asawa niya, ang ina ng anak niya. Buhay ka. Bulong ni Alab. Ang luha ay tuloy-tuloy sa pagpatak. Akala ko, patay ka na. Nakita ng mga pulis ang dugo, ang sapatos mo. Humarap si Sinag kay Alab habang yakap pa rin si Sibol. Ang mga mata niya ay nag-aapoy sa puot. Oo, Alab. Namatay ako ng gabing iyon. Madiing sagot ni Sinag. Namatay ang Sinag na tanga. Namatay ang Sinag na nagmamakaawa sa paanan mo habang itinataboy mo sa ulan. At kasabay niyang namatay. Huminto si Sinag. Pumiyok ang boses niya sa sakit ng alaala. Kasabay niyang namatay ang anak natin na nasa sinapupunan ko. Parang sinuntok sa sikmura si Alab. Napaupo siya sa sahig. Ano? Nalaglagan ako, Alab. Sigaw ni Sinag. Dahil sa pagtulak mo, dahil sa pagpapabaya mo, nawalan ka ng anak ng gabing iyon at hindi mo man lang nalaman. Ang bawat salita ay parang latigo na humahampas sa konsensya ni Alab. Gusto niyang magtakip ng tainga, pero kailangan niyang marinig ito. Ito ang parusa niya. Patawarin mo ako, hagulgol ni Alab. Hindi ko alam. Sinag, maniwala ka. Nilason ng galit ang isip ko. Hindi galit ang lumason sa'yo, sagot ni Sinag. Tumayo siya at inihagis ang mga papel at botelya sa mukha ni Alab. Kundi siya. Nagkalat ang mga ebidensya sa sahig. Ang resibo, ang diary, ang lason. Dahan-dahang pinulot ni Alab ang resibo. Item, arsenic trioxide. Buyer, Hiyas Banwa. Date, October 24th, 2019. Nanlaki ang mga mata ni Alab. Hiyas? Binaboy niya ang diary ko. Paliwanag ni Sinag. Ginaya niya ang sulat ko para palabasin na masama ako. At ang lason na yan, nakuha ko yan sa safe niya ngayon lang. Umiling si Alab. Hindi ito magagawa ni Hiyas. Pinsan ko siya. Kapatid ang turing ko sa kanya. Talaga bang bulag ka pa rin hanggang ngayon? Sigaw ni Sinag. Sino ang nakinabang nang mawala ako? Sino ang naging lady of the house? Sino ang humahawak sa mga gamot ni Sibol? Biglang bumukas ang main door. Kuya Alab, bakit gising pa kayo? Pumasok si Hiyas, galing sa bar. Medyo tipsy pa. Napatigil siya nang makita ang eksena. Si Alab na nakaluhod sa sahig, ang mga nagkalat na papel, at ang babaeng nakatayo sa gitna. Ang babaeng may mahabang buhok at pamilyar na tindig. Nawala ang pagkalasing ni Hiyas. Namutla siya na parang bangkay. Aate Sinag, nauutal na sambit ni Hiyas. Tumingin si Alab kay Hiyas. Dahan-dahan siyang tumayo, hawak ang resibo. Ang mukha niya ay nakakatakot, halo ng sakit at nagpupuyos na galit. Totoo ba, Hiyas? Tanong ni Alab ng mahina, pero madiin. Ikaw ba? Ikaw ba ang lumason kay Lolo? Ikaw ba ang sumira sa pamilya ko? Lumunok si Hiyas. Tumingin siya kay Sinag, tapos kay Alab. Mabilis na gumana ang utak niya. Deny until death. Tumawa si Hiyas ng pilit. Ano bang pinagsasabi mo, kuya? At ikaw? Duro niya kay Sinag. Ang kapal ng mukha mong bumalik dito matapos mong takasan ang kasalanan mo. Gumawa ka pa ng pekeng ebidensya para idiin ako. Lumapit si Hiyas kay Alab at kumapit sa braso nito. Kuya, huwag kang maniwala sa kanya. Tingnan mo nga siya. Nagpanggap na ibang tao para makapasok dito. Manloloko siya. Baka pati yung pagbubuntis niya noon, peke rin. Huwag mong idamay ang anak ko. Akmang susugurin ni Sinag si Hiyas, pero pinigilan siya ng sarili niyang emosyon. Tama na, sigaw ni Alab. Hindi ko na alam kung sino ang paniniwalaan ko. Nataranta si Alab. Ang utak niya ay gulong-gulo. Ang ebidensya ay nandyan, pero ang tiwala niya kay Hiyas ay matagal nang nakatanim.
Sa gitna ng sigawan, may isang maliit na kamay ang humila sa laylayan ng pantalon ni Alab. Si Sibol. Tumingin si Alab sa kaniyang anak. "Daddy," sabi ni Sibol. Itinuro niya si Hiyas. Ang daliri ng bata ay nanginginig sa takot. "Bad, tita," sumbong ni Sibol. Painom, gamot, pampatulog." Nanigas si Hiyas. Tumingin si Alab kay Sibol. "Anong sabi mo, anak?" "Ayoko na. Ng gamot." Iyak ni Sibol, sabay takbo sa likod ni Sinag para magtago. Masakit sa ulo. "Tita Hiyas." "Bad." Iyon ang huling pako. Ang inosenteng testimonya ng isang bata na hindi marunong magsinungaling. Binitiwan ni Alab ang tingin kay Hiyas. Ang tingin niya ngayon ay parang tingin sa isang halimaw. "Anong gamot ang pinapainom mo sa anak ko?" tanong ni Alab. Humahakbang palapit kay Hiyas. Umatras si Hiyas. "V-vitamins lang yon, kuya. Baliwang batang yan kung ano-ano sinasabi." "Sinungaling," sigaw ni Sinag. "Clonazepam at antipsychotics ang pinapainom mo. Ginawa mong gulay ang anak ko para hindi siya makapagsalita laban sa'yo." Nasukol na si Hiyas. Wala na siyang lusot. Nakita niya ang galit ni Alab na handa nang pumatay. Biglang nagbago ang mukha ni Hiyas. Nawala ang takot. Napalitan ito ng isang nakakakilabot ng ngisi. "Oo na," sigaw ni Hiyas. "Oo na. Ako na ang gumawa ng lahat. So ano ngayon?" Napatigil silang lahat. "Bakit, Hiyas?" tanong ni Alab. Puno ng pait. "Binigay namin sa'yo ang lahat. Tinuring kitang kapatid." "Kapatid?" Tumawa si Hiyas ng malakas. "Iyon lang naman ang tingin niyo sa akin. Di ba? Isang ampon, isang palamuti. Pero si Sinag, siya ang reyna. Siya ang mahal ni Lolo. Siya ang mahal mo. Paano naman ako? Ako ang dugong banwa, pero ako ang trinatrato niyong katulong." Mabilis na kumilos si Hiyas. Hinablot niya ang isang vase sa mesa at ibinato kay Sinag. "Sinag, ilag!" sigaw ni Alab. Nayakap ni Sinag si Sibol para protektahan ito. Tumama ang vase sa likod ni Sinag. Blaag. Sa gulo, tumakbo si Hiyas paakyat ng hagdan. "Saan ka pupunta?" habol ni Alab. "Subukan niyong lumapit." Sigaw ni Hiyas mula sa second floor landing. May hawak siyang lighter. "Sisindihan ko ang buong mansyon na to. Magsama-sama tayong mamatay sa impyerno." Tumakbo si Hiyas papunta sa kwarto ni Don Lacan. "Hindi!" sigaw ni Sinag. "Si Lolo!" Nasa loob ng kwarto ang matanda. Hindi makagalaw. At ang kwarto ay puno ng mga kurtina at tela na madaling magliyab. Binalibag ni Hiyas ang pinto ng kwarto ni Don Lacan at nilock ito mula sa loob. Ilang segundo lang, narinig nila ang sigaw ni Hiyas mula sa loob. "Paalam, tahanan ng Haraya." At kasunod nito, ang amoy ng usok ay nagsimulang gumapang sa ilalim ng pinto. Apoy! Amoy ng sunog na kahoy, ng telang nilalamon ng apoy, at ng pangarap na nagiging abo. Iyon ang bumalot sa ikalawang palapag ng tahanan ng Haraya. Mula sa ilalim ng pinto ng kwarto ni Don Lacan, gumagapang na ang itim na usok. Mabilis na kumalat ang apoy sa loob, pinapalibutan ng 2 taong nakakulong sa silid, isang baliw at isang baldado. "Lolo?" sigaw ni Alab. Paulit-ulit na sinisipa ang pinto. Gawa sa matigas na nara ang pinto, hindi basta-basta masisira. Bawat sipa niya ay parang tumatama sa pader na bakal. "Alab, tumawag ka ng bumbero!" Utos ni Sinag, karga si Sibol na umiiyak na sa takot. "Gawin mo na, Sinag. Ako na ang bahala dito," sagot ni Alab nang hindi tumitigil sa pagwawasak ng pinto. Sa loob ng kwarto, ang init ay parang hurno. Nakatayo si Hiyas sa gitna ng naglalagablab na apoy. Ang buhok ay sabog-sabog
Ang mata ay nanlilisik. Tumatawa siya habang pinapanood ang paglaki ng apoy na sinimulan niya sa kurtina. Ang ganda, bulong niya. Ang ganda ng kulay kahel. Nakatingin sa kanya si Don Lacan mula sa kama. Sa kabila ng pagiging paralisado, ang mga mata ng matanda ay puno ng awa at takot. Hindi para sa sarili, kundi para sa babaeng nasa harap niya na tuluyan nang nawala sa katinoan. Sinabi ko na sa inyo sabi ni Hiyas, kausap ang matanda na parang naririnig siya. Sinabi ko na sa inyo na akin dapat ang lahat. Ang yaman, ang pangalan, ang pagmamahal ni Alab. Pero pinili niyo siya. Dinuro niya ang matanda. Ngayon, wala nang makikinabang. Kung hindi mapapasa akin ang lahat, sisiguraduhin kong wala ring matitira para sa kanila. Sa labas, gamit ang isang fire extinguisher na nakuha sa pasilyo, winasak ni Alab ang doorknob. Sa wakas, bumigay ang pinto. Pagbukas nito, bumulaga sa kanila ang isang impyerno. Makapal ang usok. Halos wala nang makita. Lolo! Sigaw ni Alab, tinatakpan ng ilong at bibig. Huwag kang lalapit! Sigaw ni Hiyas mula sa gitna ng apoy. Kinuha niya ang isang unan at inihagis sa apoy para lalo itong lumaki. Hiyas, tama na! Halika na! Umalis na tayo dito! Sigaw ni Alab. Hindi! Dito lang ako. Dito lang tayo. Tili ni Hiyas. Walang oras na dapat sayangin. Tumakbo si Sinag papunta sa bintana at binuksan ito para may labasan ng usok. Si Alab naman ay dumiretso sa kama para buhatin si Don Lacan. Mabigat ang matanda at sa kapal ng usok nahihirapan na si Alab huminga. Alab, bilisan mo! Sigaw ni Sinag. Nang makalapit si Alab, mabilis na humarang si Hiyas. Kinuha niya ang isang matulis na piraso ng basag na frame mula sa sahig at itinutok kay Alab. Bitawan mo siya, utos ni Hiyas. Bitawan mo siya kung ayaw mong mamatay. Baliw ka na, Hiyas. Oo, baliw na ako. Baliw sa pagmamahal sa'yo, Alab. Baliw sa galit sa inyong lahat. Habang nakatutok ang atensyon ni Hiyas kay Alab, nakita ni Sinag ang pagkakataon. Kinuha niya ang isang mabigat na libro mula sa bookshelf at dahan-dahang lumapit sa likod ni Hiyas. Sinag, wag! Pigil ni Alab. Pero huli na. Gamit ang lahat ng natitirang lakas, pinalo ni Sinag ang likod ng ulo ni Hiyas. Blag! Nawalan ng malay si Hiyas at bumagsak sa sahig. Alab, ngayon na. Mabilis na binuhat ni Alab si Don Lacan habang inaalalayan naman ni Sinag si Hiyas. Oo, sa kabila ng lahat ng ginawa ni Hiyas, hindi pa rin kaya ng konsensya ni Sinag na iwan itong mamatay sa apoy. Pababa na sila ng hagdan. Ang apoy ay mabilis nang kumakalat sa buong bahay. Rinig na nila ang sirena ng mga bumbero sa labas. Pero biglang gumuho ang isang nasusunog na poste mula sa kisame. Bumagsak ito sa gitna ng hagdanan, hinaharangan ang kanilang daan palabas. Wala na tayong daan, sigaw ni Sinag. Meron pa, sabi ni Alab, tumingin sa bintana ng library sa dulo ng pasilyo. Doon tayo sa bubong. Dinala nila ang dalawang walang malay sa library. Binasag ni Alab ang bintana. Ang library ay nasa gilid ng mansyon at mula doon ay may access sa isang maliit na veranda na papunta sa bubong ng garahe. Mamauna na kayo ni Sibol, utos ni Alab. Paano ka? Tanong ni Sinag. Babalikan ko sila, Lolo. Mauna na kayo. Umiling si Sinag. Hindi kita iiwan. Sabay-sabay tayong aalis dito. Nagkatinginan sila sa gitna ng apoy. Sa mga mata ni Alab, nakita ni Sinag ang pagsisisi. Sa mga mata ni Sinag, nakita ni Alab ang pag-ibig na hindi kailanman namatay. Bumalik si Alab sa loob para buhatin si Hiyas habang tinutulungan ni Sinag si Alab na buhatin si Don Lacan. Magkatuwang nilang inilabas ang dalawa sa veranda. Pero sa bigat ng dalawang katawan at sa luma na ng beranda,
Nagsimulang gumuho ang sahig nito. Crack! Alab, tili ni Sinag. Ang bahagi kung nasaan si Hiyas ay bumigay. Nahulog ang katawan ni Hiyas. Pero bago ito tuluyang mahulog sa hardin sa ibaba, mabilis na nahawakan ni Alab ang kamay nito. Ngayon, nakabitin si Alab sa gilid ng beranda. Hawak ang kamay ni Hiyas sa isang kamay, habang ang isang kamay ay nakakapit sa rehas. Alab, kumapit ka! Sigaw ni Sinag. Ang bigat niya! Hirap na sabi ni Alab. Biglang nagkamalay si Hiyas. Nakita niya ang sitwasyon. Nakita niya si Alab na hirap na iligtas siya. At nakita niya si Sinag sa likod ni Alab, umiiyak. Tumingin si Hiyas kay Alab. Sa unang pagkakataon, nawala ang galit sa mga mata niya. Napalitan ito ng pagtanggap. Alab, bulong ni Hiyas. Kumapit ka, Hiyas. Huwag kang bibitaw. Umiling si Hiyas at ngumiti ng mapait. Patawad, kuya. Bago pa maintindihan ni Alab ang ibig sabihin nito, binitiwan ni Hiyas ang pagkakahawak sa kamay ni Alab. Hiyas. Nahulog si Hiyas mula sa ikalawang palapag, pero hindi sa matigas na semento. Isang malaking inflatable rescue cushion ng mga bumbero ang sumalo sa kanya sa ibaba. Buhay siya, pero ang pagkahulog at ang trauma ay tuluyan ng sumira sa kanyang isipan. Sa tulong ng mga bumbero, nailigtas sina Alab, Sinag, Sibol at Donlacan mula sa nasusunog na mansyon. Nakatayo sila sa labas, balot ng kumot, pinapanood ang tahanan ng Haraya na unti-unting nilalamon ng apoy hanggang sa maging abo. Ang bahay na puno ng kasinungalingan, pangarap at bangungot ay wala na. Yumakap si Alab kay Sinag at Sibol. Tapos na, bulong ni Alab. Tapos na ang lahat. Sa loob ng ambulansya, dahan-dahang iminulat ni Donlacan ang kanyang mga mata. Tumingin siya kay Sinag. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi ng apo sa tuhod na si Sibol. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, isang salita ang namutawi sa kanyang mga labi. Patay na at isang butil ng luha ang gumulong sa pisngi ng matanda, amoy ng gamot, at ang pumalit sa amoy ng usok. Puti ang kulay ng mga dingding ng ospital, isang malaking kaibahan sa itim na abo na naiwan sa tahanan ng Haraya. Magdamag na binantayan ni Sinag si Sibol at Donlacan sa magkatabing kwarto. Si Sibol ay mahimbing na natutulog, sa wakas ay payapa. Yakap pa rin ang teddy bear na nasagip mula sa sunog. Si Donlacan naman, kahit mahina pa, ay nagpapakita na ng senyales ng paggaling. Nakakagalaw na ito ng kamay at nakakapag-usal na ng ilang salita. Isang milagro, ayon sa mga doktor, si Hiyas ay nasa kabilang wing ng ospital, sa psychiatric ward. Ligtas siya sa pagkahulog, pero ang kaniyang isipan ay tuluyan ng lumipad sa ibang mundo. Paulit-ulit niyang binabanggit ang pangalan ni Alab at Sinag habang tumatawa at umiiyak ng salitan. Pumasok si Alab sa kwarto, magdamag siyang kinausap ng mga investigador. Ang mukha niya ay puno ng pagod at pagsisisi. May dala siyang 2 tasa ng kape. Inabot niya ang isa kay Sinag. Kailangan mo to. Hindi ka pa natutulog. Tahimik na tinanggap ni Sinag ang kape. Hindi na siya galit. Hindi na rin siya masaya. Ang nararamdaman niya ay isang pagod na umaabot hanggang kaluluwa. Umupo si Alab sa silya sa tabi niya. Ilang sandali silang nanahimik. Tanging tibok ng heart monitor ang maririnig. Paano ka? Paano ka nabuhay, Sinag? Basag ni Alab. Tumingin si Sinag sa malayo. May matandang mag-asawa na nakakita sa akin sa kalsada at dinala ako sa isang maliit na klinik sa probinsya. Doon ko nalaman na wala na ang pangalawa nating anak. Pumiyok ang boses niya. Gusto ko nang sumuko noon, pero isang gabi napanaginipan ko si Sibol. Tinatawag niya ako. Doon ko naisip na kailangan kong mabuhay para sa kanya.
Tinulungan ako ng mag-asawa. Ibinenta nila ang maliit nilang lupa para makapag-aral ako ulit. Nagsumikap ako at sa huli, nakapag-aral ako sa Amerika sa ilalim ng scholarship. Nagpalit ako ng pangalan. Nag-ipon ako. Lahat. Para makabalik ako dito. Para bawiin ang anak ko. Napayuko si Alab. Ang bawat salita ni Sinag ay parang mga karayom na tumutusok sa kaniyang puso. Ang sakripisyo ng babaeng sinaktan niya ay hindi masukat. Sinag. Biglang lumuhod si Alab sa harap ni Sinag. Hinawakan niya ang mga kamay nito. Ang mga kamay na dati makinis, ngayon ay may mga kalyo na dahil sa pagtatrabaho. Patawarin mo ako. Humagulgol si Alab. Alam kong walang kapatawaran ang ginawa ko. Naging bulag ako. Naging bingi. Hinusgahan kita ng walang basihan. Sinaktan kita. Pinabayaan kita. Kung may mas malalim pa sa salitang papagsisisi, iyon ang nararamdaman ko ngayon. Tumingin siya sa mga mata ni Sinag. Handa akong gawin ang lahat para mapatawad mo lang ako. Handa akong lumuhod sa iyo habang buhay. Handa akong tanggapin ang anumang parusa. Tinitigan lang siya ni Sinag. Ang mga mata niya ay kalmado, parang isang dagat pagkatapos ng bagyo. Ang pagpapatawad, Alab, hindi yan hinihingi. Ibinibigay iyan, mahinang sagot ni Sinag. At ang totoo, matagal na kitang pinatawad. Nagulat si Alab. Pero, bakit? Dahil kung hindi kita patatawarin, ang galit ang papatay sa akin. Ang galit ang hahadlang sa pagbabalik ko kay Sibol. Paliwanag ni Sinag. Pinatawad kita, hindi para sa'yo, kundi para sa sarili ko, para makalaya ako sa sakit. Tumayo si Sinag. Pero iba ang pagpapatawad sa pagtitiwala. Ang sugat naghihilom, pero ang peklat mananatili dyan habang buhay para ipaalala sa atin ang sakit na nangyari. Kinuha ni Sinag ang kanyang bag. Saan ka pupunta? Tanong ni Alab, natataranta. Uuwi ako, sagot ni Sinag. Uuwi kami ni Sibol sa probinsya, sa Baryo Payapa. Doon kung saan ako nagsimula ulit. Doon, tahimik. Doon, malayo sa lahat ng sakit. Paano ako? Paano tayo? Humarap si Sinag kay Alab. Sa unang pagkakataon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kaniyang labi. Isang ngiting malungkot pero puno ng pag-asa. Ang tayo ay matagal nang nasunog, Alab, kasama ng mansyon, sabi ni Sinag. Pero kung gusto mo, pwede tayong magsimula ulit, mula sa abo. Pero sa ngayon, kailangan ko munang buuin ang sarili ko. Kailangan kong ibalik kay Sibol ang mga taon na ninakaw sa kanya at kailangan mong buuin ang sarili mo nang wala ako. Lumabas si Sinag ng kwarto, iniwan si Alab na nakaluhod pa rin, umiiyak, hawak ang kapeng lumamig na. Sa paglabas niya, nasalubong niya si Manang Kalinga, ang dati nilang yaya na may dalang mga prutas. Nagyakapan ang dalawa. Tapos na ang lahat, Hija, sabi ni Manang Kalinga. Opo, nanay. Nagsisimula pa lang po ulit, sagot ni Sinag. At sa pagtanaw niya sa bintana ng ospital, sumisikat na ang araw. Isang bagong umaga, isang bagong pag-asa. Isang linggo ang lumipas. Nasa terminal ng bus, sina Sinag at Sibol, bit-bit ang kanilang mga bag. Handa nang umalis. Mula sa malayo, isang pamilyar na kotse ang huminto. Bumaba si Alab. Hindi siya lumapit. Hindi siya nagsalita. Inilabas lang niya mula sa kotse ang isang malaking kahon. Sa loob nito ay ang mga natirang gamit ni Sibol na hindi nasunog. Mga laruan, libro, at ang lumang photo album ng pamilya nila. Itinaas ni Alab ang album. Tumingin siya kay Sinag. Isang tingin na nagsasabing, hihintayin kita, gaano man katagal. Tumango lang si Sinag. Isang tango na nagsasabing, alam ko. At sumakay na sila sa bus, palayo sa syudad, palayo sa nakaraan, pero papalapit sa isang bagong kinabukasan na sila ang magdidikta. Lumipas ang mga buwan na parang agos ng tubig sa ilog.
Mabilis para sa iba, pero para kay Alab, ang bawat araw ay isang mabagal na paglalakbay sa daan ng pagsisisi. Ibinenta niya ang lupa kung saan dating nakatayo ang tahanan ng Haraya. Ang perang nakuha ay idinonate niya sa isang foundation para sa mga single mothers at mga batang inabuso. Itinira lang niya ang sapat para sa kaniyang sarili at sa pagpapagamot ni Don Lacan na unti-unti nang bumabalik ang lakas. Umalis siya sa Banwa Corporation. Ipinasa niya ang pamamahala sa ibang tao. Hindi na niya kayang maupo sa trono na naging dahilan ng pagkabulag niya sa katotohanan. Sa halip, bumili siya ng isang maliit na lupa sa Baryo Payapa. Ilang kilometro ang layo sa bahay kung saan nakatira sina Sinag at Sibol. Doon, gamit ang sarili niyang mga kamay, nagsimula siyang magtayo ng isang maliit na bahay na gawa sa kahoy. Hindi na siya ang CEO na laging nakasuit at tie. Isa na lang siyang simpleng construction worker sa sarili niyang proyekto, laging pinapawisan sa ilalim ng sikat ng araw. Ang mga kamay niyang dati ay sanay lang pumirma ng mga tseke, ngayon ay puno na ng kalyo mula sa pagbubuhat ng kahoy at pagpukpok ng pako. Tuwing Sabado ng hapon pagkatapos ng kaniyang trabaho, naglalakad siya papunta sa maliit na eskwelahan sa baryo. Doon, mula sa malayo, pinapanood niya si Sinag. Si Sinag ay isa ng guro. Tinuturuan niya ang mga bata sa baryo na magbasa at magsulat. Ang dating kinulong na reyna ng mansyon ay mas masaya na ngayon sa kaniyang simpleng bestida na papalibutan ng tawanan ng mga bata. Ang ngiti sa kaniyang labi ay totoo. Walang halong pait, walang halong takot. At si Sibol ang pinakamasigla sa lahat. Tumatakbo, naglalaro, at palaging may kwento. Ang batang minsan ay binalot ng katahimikan, ngayon ay hindi na nauubusan ng salita. Hindi lumalapit si Alab. Nirerespeto niya ang espasyong hinihingi ni Sinag, sapat na sa kanya ang makita silang masaya at ligtas. Ito ang kanyang parusa at penitensya, ang mahalin sila mula sa malayo. Isang hapon, habang nag-aayos si Alab ng bubong ng kanyang bahay, isang maliit na anino ang lumapit. Gusto mo ng tubig? Napatingin si Alab sa ibaba. Nakatayo doon si Sibol. May hawak na isang basong tubig. Nagulat si Alab. Dahan-dahan siyang bumaba. Anak! Sabi ni Mama, baka nauuhaw ka raw. Sabi ni Sibol, iniabot ang baso. Pinapanood ka raw niya palagi mula sa bintana ng kusina namin. Napatingin si Alab sa direksyon ng bahay ni Sinag. Mula doon, nakita niya ang isang anino sa likod ng kurtina. Mabilis itong nawala. Napangiti si Alab. Isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon. Salamat anak, sabi ni Alab. Tinanggap ang tubig. Ininom niya ito na parang ito ang pinakamasarap na tubig sa buong mundo. Umupo si Sibol sa isang troso. Tinutulungan ka ni Mama magtayo ng bahay. Ha? Paano? Tuwing gabi bago kami matulog tinatanong niya ako, okay na kaya ang bubong ng daddy mo? Baka mabasa siya ng ulan. Tapos dinadasal ka niya. Kwento ng bata. Naluha si Alab. Sa kabila ng lahat, hindi siya pinabayaan ni Sinag. Kahit sa malayo, binabantayan pa rin siya nito. Mula noon, naging regular na ang pagdalaw ni Sibol. Minsan, may dala siyang merienda. Minsan, tutulong siyang mag-abot ng pako. Sa mga pagkakataong yon, muling nabubuo ang koneksyon ng mag-ama. Walang pilitan. Natural lang. Isang araw, malakas ang ulan. Hindi makapagtrabaho si Alab. Nakaupo lang siya sa loob ng kaniyang hindi pa tapos na bahay, pinapanood ang pagpatak ng ulan sa lupa. Biglang may dumating na dalawang tao, may dalang payong. Si Sinag at si Sibol. Baka giniginaw ka, sabi ni Sinag. May dalang isang mainit na thermos ng kape at isang bag ng pandesal. Ito ang unang pagkakataon na nagkaharap sila ng malapitan sa loob ng halos isang taon.
Tinitigan ni Alab si Sinag. Ang kanyang buhok ay mahaba na ulit. Ang kanyang mukha ay may konting pekas na dahil sa araw, pero mas lalo itong gumanda. Ang mga mata niya ay payapa na. "Salamat," sabi lang ni Alab. Pumasok sila sa loob ng bahay. Umupo sila sa sahig na kahoy. Nagkape, kumain ng pandesal, nagkwentuhan tungkol kay Sibol, tungkol sa panahon, tungkol sa mga simpleng bagay, walang sumbatan, walang pag-ungkat ng nakaraan. Nang tumila ang ulan, tumayo na sina Sinag para umalis. "Sinag," pigil ni Alab. "Yung bahay na to, para sa inyo to. Kapag natapos na, pwede na kayong lumipat dito. Ako na ang aalis." Umiling si Sinag. "Hindi mo kailangang umalis. Ang tahanan ay hindi naman tungkol sa bahay. Tungkol ito sa mga taong nasa loob." Tumingin siya sa paligid ng hindi pa tapos na istruktura. "Gusto mo ba ng tulong para tapusin to?" Tanong ni Sinag. "Ano?" Sabi ni Sibol. Gusto niya raw ng kwarto na kulay asul. Ngumiti si Sinag. "Baka pwede na akong magsimulang magpinta bukas?" Napatulala si Alab. Pagkatapos, isang tawa ang kumawala sa kaniyang bibig. Isang tawa na puno ng ginhawa, ng pasasalamat at ng pag-ibig na hindi kailanman nawala. "Oo," sagot ni Alab. Tumutulo ang luha ng kaligayahan. "Oo." Sinag. "Pwedeng-pwede." Kinabukasan, habang nagpipinta ng dingding sina Alab at Sinag, at naglalaro naman si Sibol sa labas, may isang kotseng huminto. Bumaba mula dito si Don Lacan, tinutulungan ng isang nurse. Nakalakad na ito kahit may tungkod. Nilapitan niya ang dalawa. Tiningnan niya ang kaniyang apo at ang asawa nito na nagtutulungan, nagtatawanan. Sa wakas, bulong ng matanda. "Natagpuan niyo na ang tunay na tahanan ng Haraya. Hindi ito gawa sa marmol at ginto, kundi sa pagpapatawad at pag-asang muling binuo." At sa ilalim ng sikat ng araw sa Baryo Payapa, isang bagong kabanata ang nagsimula para sa pamilyang sinubok ng apoy, pero muling nabuo mula sa abo. Magkaiba ang paglubog ng araw dito sa Baryo Payapa. Nakaupo si Sinag sa hagdanang gawa sa kawayan ng bago nilang bahay. Mula dito, tanaw niya ang papalubog na araw sa likod ng mga puno ng niyog. Nag-iiwan ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Walang matataas na gusali na humaharang sa tanawin. Tanging ang payapang tunog lang ng mga kuliglig at ang halakhak ng kanyang anak ang maririnig. Hindi niya maipagkakaila. Minsan ay hinahanap-hanap pa rin niya ang malambot na kama at malamig na aircon ng dati niyang buhay. Pero kapag nakikita niya ang eksenang ito sa kanyang harapan, alam niyang hindi niya ito ipagpapalit sa kahit anong karangyaan. Sa di kalayuan, naglalaro si Sibol sa damuhan. 8 taong gulang na ito, malusog at nangunguna sa kanyang klase. Hawak nito ang isang saranggola na ginawa mismo ng kanyang ama. At ang ama, nandoon si Alab sa gilid ng bahay, abala sa pagpapakinis ng isang maliit na upuang kahoy na ginagawa niya para kay Sibol. Wala na ang mamahaling relo sa kanyang pulso. Wala na ang aroganting tindig ng isang CEO. Ang naroon ay isang lalaking may kalyo sa kamay, may pawis sa noo, at may ngiti sa labi sa tuwing titingin sa kanyang mag-ina. Parang kailan lang, pangarap lang ang lahat ng ito. 1 taon. 1 taon silang magkatuwang na nagtayo, hindi lang ng bahay, kundi ng pundasyon ng kanilang bagong pagsasama. 1 taon ng maliliit na hakbang, 1 ngiti, 1 tasa ng kape, 1 pag-akbay, hanggang sa ang sugat ng kahapon ay tuluyan ng naghilom. "Hapunan na!" sigaw ni Sinag. Mabilis na tumakbo si Sibol papasok at sumunod naman si Alab na nagpagpag pa ng kamay. Ang kanilang hapunan ay simple lang, sinigang na baboy, pritong isda at mainit na kanin. Pero ang kwentuhan at tawanan sa kanilang maliit na mesa ay mas masarap pa sa kahit anong steak na natikman nila sa mga mamahaling restaurant noon.
Pagkatapos ng hapunan, habang naghuhugas ng plato si Sinag, naramdaman niya ang pagyakap ni Alab mula sa likod. Ipinatong nito ang kaniyang baba sa balikat ni Sinag. "Pagod ka na?" Malambing na tanong ni Alab. "Ako na dyan." "Hindi, ayos lang ako," sagot ni Sinag. Isinandal ang ulo sa dibdib ng asawa. Tahimik sila ng ilang sandali, ninanamnam ang simpleng sandali na yon. "Sinag," bulong ni Alab. "Hmm? Pumikit ka." Kumunot ang noo ni Sinag, pero sumunod pa rin. Naramdaman niya ang pagtanggal ni Alab ng wedding ring niya, ang mamahaling diamanteng singsing na isinauli ni Alab sa kanya noong magkaayos na sila. "Ano ang ginagawa mo?" "Shh," sabi ni Alab. "Iunat mo ang kamay mo." Inunat ni Sinag ang kanyang palad. Naramdaman niya ang isang bagay na magaspang at bilog na isinusuot ni Alab sa kanyang daliri. "Sige, dumilat ka na." Pagdilat ni Sinag, nakita niya ang suot niya. Isang maliit na singsing na gawa sa pinilipit na damo. Simple, natural, at napakaganda. Naluluhang napatingin si Sinag kay Alab. "Hindi ito diamante," sabi ni Alab. Hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Sinag. "Hindi ito gawa sa ginto, pero ito ang lahat ng kaya kong ibigay ngayon. Isang pangakong hinding-hindi ko nasasaktan. Isang pangakong araw-araw kong ipaparamdam na ikaw lang ang mamahalin ko." Lumuhod si Alab sa sahig ng kanilang kusina. "Sinag Dalisay, mahal ko, pakasalan mo ako. Ulit." Hindi na napigilan ni Sinag ang kaniyang mga luha. Pero ngayon, ito ay mga luha ng purong kaligayahan. Hindi siya sumagot ng oo. Sa halip, lumuhod din siya para magpantay sila. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi ni Alab at hinalikan ito. Isang halik na puno ng pasasalamat, pagpapatawad, at pag-ibig na muling nabuo. Mas matatag, mas dalisay. Mula sa may pintuan, nakasilip si Sibol. Nakangiti ito habang yakap-yakap ang kaniyang teddy bear. Sa wakas, buo na ulit sila. Lumabas silang tatlo sa bahay at umupo sa hagdan. Pinapanood ang mga bituin sa langit. Ipinatong ni Sinag ang kanyang ulo sa balikat ni Alab habang nakakandong sa kanya si Sibol. Ang Sinag at ang Alab ay hindi na nakakasunog. Sila ay naging isang ilaw na nagbibigay iinit at liwanag sa kanilang muling nabuong tahanan. At sa ilalim ng tahimik na langit ng Baryo Payapa, alam ni Sinag na ito na ang tunay na wakas at simula ng kanilang kwento. At dito po nagtatapos ang kwento ni Sinag at Alab. Isang kwentong nagpatunay na ang pinakamalalim na sugat ay kayang hilumin ng pagpapatawad at ang pinakamatibay na sandata sa anumang pagsubok ay ang walang katumbas na pagmamahal ng isang ina. Ipinakita sa atin ng kanilang paglalakbay na ang tunay na tahanan ay hindi nasusukat sa laki o yaman, kundi ito ay matatagpuan sa yakap ng pamilyang buo, nagtitiwala, at nagmamahalan ng tapat. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata ng kwentong ito. Naway may napulot kayong aral at inspirasyon. Ang inyong suporta po ang nagbibigay sa amin ng lakas upang magpatuloy. Ano pong klaseng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba at susubukan po naming pagbigyan ang inyong mga hiling. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli,